So hello 'no, ngayon 'no, ang pag-usapan nito tungkol sa mga kapatid natin 'no, na mga Katoliko 'no. So, patungkol ito sa mga patuloy pa rin nilang mga sinasamba or mga non-biblical teaching 'no, na kanilang tinatanggap 'no, sa every time na may service sila or pagsamba 'no. So, gusto kong malaman niyo 'no, na kung isa kayo sa mga member sa mga grupo na ito or religious faith na ito, it's better for you to live your religion. Kasi alam nyo, kasi marami magagalit ito. Huwag nyo sanang isipin no, na sinisiraan ko kayo. Ito ay friendly reminder sa ating mga kapatid na mga idolaters. Kahit paanong pilit nyo bang ipaglaban ang inyong karapatan no, na tama kayo, kung ang Biblia mismo ang nagsasabi na mali kayo, subject for judgment pa rin ang inyong patutunguhan. Kaya dapat ninyo itong iwasan. Mostly kasi sa mga taong ito na patuloy at patuloy lang na pumapasok diyan, tumatanggap sa mga non-biblical teaching or doctrine. Ito yung mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Kung meron man sa kanila na nagbabasa, nilalaktawan lamang nila kung ano man ang mga verses na tumama sa kanila, kung ano man yung katotohanan. Kasi nga ayaw nilang malaman ang katotohanan na siya nagpapabago sa kanila. Kaya para sa kanila, mas maigi na mananatili na mamumuhay sa kasinungalingan. Ngayon, ang tanong ko, kung mananatili ka dyan, tingin mo ba na may bukas na naghihintay sa iyong kagandahan kung ang inyong mga ginagawa ay paglabag mismo sa kautusan ng Diyos? Ipaglalaban nyo yan. Ipinaglalaban nyo. Kung mayroong magre-rectify sa kanila, ipinaglalaban nila. Ayaw nilang itama sila sa kanilang mga kamalian. Kahit na mismo ang Biblia ang nagsasabi, it's better for you. Kung hindi kayo nagbabasa, basahin niyo po ang Biblia. Nang malaman ninyo na 90% ng mga doktrina ninyo or sa religion na ito ay demonic, non-biblical. Pag sinabi natin non-biblical, isa lang yan. Demonic na yan. Kasi dalawa lang ang dapat mong sundin. Kung hindi ang Diyos, si Satanas. Kung ipinangaral mo ang salita ni Kristo sa tama, kung ano man according sa mga nakasulat sa Biblia, sumusunod ka kay Kristo. Ngunit kung ang itinuturo mo ay non-biblical or kabaliktaran sa mga sinasabi sa Biblia, nangangahulugan ang mga tao, nililinang mo. Hinahatak mo mula doon kay Kristo patungo sa mamumuhay sa kasinungalingan. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan, at kung kayo ay mananatili sa kasinungalingan, si Satanas ang inyong Diyos at Ama. I know na magagalit kayo. Ngunit kailanman ang Biblia, hindi nyo man kailanman yan mababali. Mapapatay nyo ang isang tao, uusigin nyo ang isang tao na nangangaral ng katotohanan, ngunit ang katotohanan na binibitawan ay mananatili yan. Kung hindi kayo magsikap na umalis sa religyong yan, judgment ang naghihintay sa inyo. Kaya pagsikapan po natin na makawala sa kadilimang religion, biggest false religion, sikan sa Islam. Pangalawa yan sa Islamic false religion on earth. Hindi kayo matatawag na Kristiyano kasi hindi si Kristo ang sentro ng inyong pagsamba, kundi ang mga ribulto, ang mga tao, Maria, o ano pa mang uri ng mga banal, saint, yung tinatawag ninyo, na lagi ninyong puniprosesyonan. Hindi nyo alam ang kautusan. Sa 10 Commandments pa lamang nakasulat na yan at utos na yan ng Panginoon na huwag kang gagawa ng mga imahe. Ngunit ginagawa ninyo ang pinagbabawal ng Diyos. Kung halimbawa ngayon, ikaw ay isang ama, mayroon kang isang anak. Inutusan mo ang iyong anak, huwag kang magnakaw ha, upang magiging mabuti kang mamamayan.
Tapos ngayon, yung anak mo nagnakaw. Ano kayang iisipin mo? Ano kayang mararamdaman mo na ang iyong anak hindi sumunod sa iyong iniutos sa kanya? Ano kayang mararamdaman mo? Simple galit. Simple galit ang mararamdaman mo kasi nga ang uusig sa kanya ang batas, judgment. Ganon din ang tao. Ganon din ang tao. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga babala na huwag niyong gagawin ito. Kung gagawin niyo ito, under kayo o uusigin kayo ng kautusan. Judgment Day. So kung hindi nyo ito naiintindihan at kung ayaw nyo pakinggan at gusto nyo ipaglalaban na mananatili kayo dyan, choice nyo yan. Basta ito, mensaheng ito, hindi nyo kailanman ito mababali. Pagdating ng panahon, Judgment Day, doon nyo ma-realize. Doon nyo makikita ang pagkakaiba ng mga taong matuwid sa mga taong hindi. Sa mga taong totoong Kristiyano kaysa doon sa mga taong nagpaka-Kristiyano. Sa mga taong totoong naglilingkod sa Diyos at sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Makikita nyo ang pagkakaiba niyan pagdating ng araw. Kaya kung ikaw, sunod ka lang ng sunod, kain ka lang ng kain sa ipinapakain sa inyo ng inyong religion, without examining the true scripture or the light of the scripture, sa sinasabi sa scripture sa kasulatan, hindi nyo o hindi nyo binabasa or ikinukumpara ang kanilang mga sinasabi, malilinlang ka, maliligaw ka. Alam nyo ba dito sa kasulatan, sinasabi dito sa Salmo, sinasabi dito, your word is the light of my faith. Ang salita ng Diyos ay ang siyang ating liwanag sa ating daan na tinatahak. Kung susunod tayo dito, mananatili tayo sa liwanag. Kung susuway kayo dito, mananatili kayo sa kadiliman. Ganon lang kasimple yan, dalawang uri lamang. Kadiliman at sa liwanag. Ang taong tatahak sa liwanag, tumatahak sa kautusan, sumusunod sa kautusan, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, tumatahak doon sa kadiliman, patungo sa kapahamakan. Ganon kasimple, intindihin ng Biblia. No, ito ay friendly reminder lamang sa ating mga kapatid na kung hindi nakakaalam or hindi nagbabasa or hindi nakakaalam kung ano ang sinasabi ng Biblia. Gumising kayo. Kasi doon sa impyerno, punong-puno ng mga taong may takot sa Diyos, kilala nila ang Panginoon, ngunit bumabagsak sa impyerno. Ang makakapasok lamang, sila lamang na mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ayon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo nung sinasabi niya, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, kung hindi nyo rin naman susundin ang mga inuutos ko sa inyo? At sinasabi din niya, not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of God or shall enter the kingdom of God. But he who does the will of my Father in heaven, kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos doon sa langit. Sila lamang ang makakapasok. No? So, hanggang dito na lang yan. God bless everyone. Amen.